Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang mainit, matindi na naman mga kaibigan. Itong ating pag-uusapan tungkol dito sa ika nga po'y paglabas ng warrant of arrest ng ICC laban dito kay dating Presidente Digong. Nako, talagang matindi ito. Alaka, lalabas ng warrant of arrest mo. Dating Presidente Digong. Naku, matindi ito. ICC, kinausap na ang PNP. Talagang kinausap na ang PNP. Mga kaibigan, bibigyan po natin ng linaw. Yan pong warrant of arrest. At tungkol sa pakipag-usap ng ICC sa PNP, yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. No? Magpa-file na sila ng application for warrant doon sa pre-trial chamber even before ito formally na isasampa sa ICC court. No? So, merong ganon para ma-secure nila kasi wala nga trial in absentia ang ICC. Kaya, importante na ma-issuehan ng warrant bago pa magsimula yung trial. Dito kasi, isasampa sa korte yung kaso. Tapos yung judge ang mag-i-issue ng warrant of arrest pag nakakita niyang merong probable cause. So nasa korte na. Dito wala pa sa korte. Meron lang tinatawag na pre-trial chamber na yun yung magre-review nung application for warrant of arrest. So yun po. Okay. Sige sir, pag-usapan nga natin itong tinuwit nyo kanina at nilabas sa social media. Ano po bang basihan nito? More than 50 PNP officials kinausap na ng ICC? Opo. Gaya nga nung na-tweet natin, base sa highly reliable information, yung ICC nga ay nag-communicate na sa mahigit 50 active and former PNP officials, informing them that they are implicated in the crimes against humanity case of Duterte, dun sa ICC. At ang ibig sabihin nito ay kailangan nilang i-clear yung sarili nila by engaging with the ICC. Otherwise, pagka hindi na-challenge yung mga ebidensya na nag-implicate sa kanila doon, therefore, may elevate yung kanilang estado bilang suspect na. No? At pag naging suspect na sila, pwede na silang eventually masubject dyan sa mga travel restrictions ng mga ICC member countries. Tapos, pwede na silang mapa-issuehan ng blue notice muna ng Interpol. Tapos, pag nag-progress na yung kaso, Interpol red notice din. At pagka ganon, pwede na silang maaresto. So, ganon po yung ang escalation ng status. Yung sinabi nyo implicated in the ICC information or communication against the former president, ano ba exactly ibig sabihin pag implicated itong mga PNP officials na ito po?
Ibig sabihin po nun, meron sila nakalap na ebidensya, whether documentary or testimonial evidence, na nagdawit sa kanila dito po sa crimes against humanity. So, nadawit sila. So, because of that, as part of the due process, sila ay iniimpormahan na kayo ay dawit dito. Alright, welcome back to my YouTube channel. Shoutout po sa lahat at siyempre, shoutout to Sir Christian Isguera. Ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips at siyempre, pwede po nating suportahan yan, Sir Christian Isguera. Pasyalan nyo po ang kanyang YouTube channel, ang Police Story ho nito. Pinanood natin na video ay mapapanood po sa kanyang FB page at siyempre sa kanyang YouTube channel. Eto, talagang usapan muna tayong ICC. Napakaraming mainit na issue tungkol dito sa ating Republika ng Pilipinas. Mga bumabatikos sa ating pamahalaan ay mainit ding usapin. Sara Duterte, ang Kibuloy issue, ang mga wanted sa batas, ay napakainit po nga mga issue. But pero, ito muna ang ating padaanan, ang warrant o pares tungkol dito sa usapin ng ICC. Nako po, magbabase ho tayo sa gulong ng video mga kaibigan, ay dakuhan muna natin itong napakaraming PNP na kinausap ng ICC ho tungkol naman dito sa pinapaalam at iniimbestigahan. Nakasama sila sa pag-iimbestiga dito ho sa usapin ng ika nga po nakaraang administrasyon na Presidente Digong sa issue po ng walang pakundangan na pagpaslang di umano dito sa ika nga po'y biktima o naging biktima ba sila o talagang sila ba involved? Wala pong malinaw eh. Kaya't nagkaroon po ng pag-iimbestiga ang ICC dito po sa issue ng drug war, mga kaibigan. Malinaw po diyan na kinausap na ang PNP. At pasensya na po at kung medyo padaan lang ang ating binibigay. At alam niyo naman ay medyo tipid tayo. But beno, dito po ay hinahatid ko sa inyo at binabahagi na naggumugulong ho ang usapin ng ICC at pag-iimbestiga. Kumpirmado na nasa bansa ang ICC at yan na ho ang latest update. Kinausap na ng ICC ang napakaraming PNP na sangkot di umano dito sa usapin ng drug war. Mga kaibigan alam nyo na ho ang gusto kong ipunto. Dahil kapag kinausap ka ay marami pong patutunguhan yan. Ikaw ba ay aamin na ginawa mo ito? Ikaw ba ay aamin PNP na hindi ka sangkot? Marami po nakapaloob mga kaibigan kung bakit kinausap na ng ICC itong mga sangkot. Ito nga ba ay tuluyan na ilalaglag ang dating Presidente Digong? Hindi po natin malaman mga kaibigan. Kaya abangan po natin kung ano ang nakapaloob doon sa mga usapin na kinausap ng ICC ang PNP dahil mainit po itong usapin. Ito nga ba ay tuluyan ng ikang hapoy aamin itong mga PNP na involved dito. Yung karamihan po ay retired na sa panahon ho ng dating Presidente Digong, mga kaibigan. Kaya dito po ay kabang-abang. Yan po muna ang latest update. Ayaw ko naman pong pangunahan itong si Senador Antonio Trillanes na ika nga po ito po ang isang complainant laban ho
diyan po kay dating Presidente Digong. Kaya dito po sa maniwala ko, kayo at sa hindi, ang dating Senador Antonio Trillanes ay napakalaki po ng ika nga po kaugnayan dito sa usapin ng ICC. Siya po ang complainant. Siyempre tatanungin ka. Kaya't ang lahat ho na lumalabas sa kanyang impormasyon ay may katotohanan. Hindi po siya nagpapakalat ng fake news tungkol ho dito sa usapin ng ICC. Pinapaliwanag ko lang ho dahil ayaw ko rin ho kayong mabiktima ng fake news. Ayaw ko kayong mag-aksaya ng oras katulad ho dito sa pinapanood ko po sa inyo sa usapin ng ICC. Yung pinanood ko po sa inyong video. Hindi po yan nakahaka. Mayroon pong batayan si Senador Antonio Trillanes. Okay mga kaibigan. Heto, last. Kailan lalabas ang warrant of arrest? Kinumpirma ni Senador Antonio Trillanes, lalabas po ang warrant of arrest at kailangan ng ilabas ayon po sa kanyang impormasyon na nakuha na yan din po ay galing sa ika nga po'y loob ng ICC. Hindi po sinabi kung anong araw, kung anong buwan, kung anong petsa. Basta't lalabas po ang warrant of arrest. At yan nga ho, isinalaysay kung paano ang procedure bago ilabas ang warrant of arrest. Ayan. Okay, alright. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Diyan po sa comment section. Ay pabor po ba kayo dito ho sa paglabas na malapit na ilabas ang warrant of arrest? Dito ho kay dating Presidente Digong at siyempre sa iba pa niyang kasama. Ano yung reaction ho? Any comment? Diyan po sa comment section. Magkabili lang po kayo ng inyong mga komento. At yan po ay i-spread natin bilang pagsuporta ho dito sa ating pinaglalaban. Dito sa ika nga po ay nagbabatay tayo tungo po sa katotohanan, mga kaibigan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. At abangan po ang panibagong latest update dito at mainit pa na issue. Abangan po natin mamaya po sa next upload. Muli po maraming salamat. Diyan po sa comment section. Isang like lang po at isang opinion. Bye-bye. Palapakan.